Ito, kilala nyo? Yan na. Yan si Congressman Kiko Barsaga. Yan na. Barsaga ng 4th District ng lalawigan ng Cavite. Kaya ko po pinapakita ang picture niya kasi yan ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil mukhang kakaiba ang galaw. Alam nyo, pag ikaw ay congressman, ikaw ang kumakatawan sa mga mamamayan ng distrito mo. Kaya nga tinatawag na House of the Peoples ang ating kongreso. Kumakatawan ang papel ng mga mambabatas para magkaroon ng boses ang distrito o marginal sector sa ilalim ng party list law. Yan ang trabaho ng mambabatas. Pero ito pong batang congressman na si Barsaga, anak ni dating congressman, dating mayor na si PD Barsaga ng 4th District ng Cavite, abay kakaiba ang galaw. Marami siyang kasong kakaharapin. Sa Ethics Committee pa lang, inireklamo na siya at seryoso si Deputy Speaker Ronnie Puno na siya ay talagang disiplinahin dahil ang behavior daw nito, attitude nito, kung alamang galaw nito at pananalita, parang hindi daw mambabatas na nakakasira sa reputasyon ng Kongreso. Ayun po. Isipin mo unang hearing kahapon, late dumating, ang katwiran ay napuyat daw siya doon sa kanyang pagkukomputer. Nag-game lang. Meron yata siyang kalaban doon sa merong game sa computer na yun daw ang dahilan kung bakit na late natulog ng gabi kaya kinabukasan hindi nakadating sa tamang oras doon sa hearing. Saan nakita ng ganun tao? May appointment ng maaga kinabukasan ng gabi nagpuyat na naglaro lang ng game sa computer. Kakaiba talaga, no? Iba ko ito. At ito rin ho yung nanguna ng rally doon sa private subdivision dyan sa Makati na pwede hong kasuhan ng Homeowners Association kasi sinisira nila ang reputasyon ng mga taong nakatira doon na sinasabing may kinalaman sa korupsyon. Kung ang kanyang tinutukoy ay ang Marcos family or Romualdez family o kung sino man ay nadama yung pong mga matitino, malalaking business community o group at mga foreign na delegado kasi may mga ambassador nakatira dyan sa private subdivision ay nagrally doon na wala sa lugar. Labag yan sa batas. Alam niyo bakit? Kasi ang sinasabi ng saligang batas ay yung Freedom Park lang, yung mga plaza lang, doon lang pwedeng magsagawa ng rally. Yung freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, pwede mong gawin yan sa mga plaza lang. Hindi sa mga private property, hindi sa mga private subdivision. May malaking problema ang kakaharapin ka dyan. Kaya posible hong patong-patong na kaso ang kaharapin nitong batang congressman na ito. Okay? Na hindi ko alam kung nagpapasikat o ganun talaga ang kanyang karakter na malayo dun sa kanyang ama. Yung kanyang ama ay nakilala sa kongreso, matagal na congressman at naging mayor ng Cavite. Kaya magaling siya, CPA lawyer, nire-respeto siya ng mga congressman. Pero nung dumating itong batang Barsaga ay mukhang ibang-iba ang kanyang personalidad. At alam ba ninyo, ito pala kaya nanalong congressman ng 4th District ng Cavite ay sumama sa Marcos loyalist o sumama kay Pangulong Marcos nung nakaraang eleksyon. Kaya siya ay nanalo. Ayun. Nanalo siya dahil tinulungan ng Marcos supporters dyan sa Cavite. Pero pagkatapos po nun, ito na ngayon ang kanyang ginagawa. Anti-Marcos na. Nagdeklara siya ng laban sa Marcos. Gusto nga niya mag-resign daw ang ating Pangulo. Aba, kakaiba. So, yan po yung galaw nitong mamang ito. Kayo, ano inyong masasabi? Kayo pong mga taga-lalawigan ng Cavite, especially ang 4th District, yan ba yung inyong kinatawan sa Kongreso? Papayag ba kayo na ganyan ang attitude, ganyan ang galaw? Ay alam ko ang mga taga-Cavite ay karamihan or majority, Marcos supporters, Marcos loyalists, noong eleksyon at ngayon. Pagkatapos ito yung kanilang mambabatas ngayon. Kakaiba ang galaw. Kaya ako sa aking opinyon, tama lang, disiplinahin ng Kongreso ang ganyang klaseng mambabatas. Higit sa lahat kung magpapay ng kaso ang kapulisan at ang Homeowners Association dyan sa Makati dahil sa ginawa niyang panggugulo doon na rally,
hindi po masama. Karapatan nila yun. Mananagot yan. Congressman lumabag sa batas. Congressman umabuso sa batas. Patuloy pong nakakasira yan at masisira ang imahe. Nasira na nga ang imahe ng Kongreso sa grabing korupsyon. Tapos mayroon pang ganitong congressman. Batang-bata, 27 years old lang, ay iba ang galaw. Dapat lang po na disiplinahin ito ng mga kinakulan sa Kongreso sa lalong madaling panahon. Baka lumala pa eh. Okay? At kung mayroong mga batas na pwedeng nilabag ito, kasuhan na kaagad ng PNP at saka po ng mga private sector na kanilang binulabog yan po sa may Makati City. Maging siguro ang lokal na pamahalaan ng Makati, pwede rin mag-file ng reklamo laban dito dahil pribadong subdivision yung pinuntahan. Merong kapangyarihan ng local government na pangalagaan ang lahat ng mga taga Makati, hindi lang yung private property or private na mga mamayan. Basta kung nakakaistorbo, pwede. Tingnan natin kung ano magiging galaw ng dating senador at ngayon ay Mayor Nancy Binay ng City of Makati. Ayun, talaga lang ha. Sige, mukhang may gumagawa ng pangalan, may nagpapakilala, ay tingnan natin kung hanggang saan ang galaw nitong mamang ito. Talagang sa dami-dami ng problema. Marami ring mahihirap dyan sa ika-4 na distrito ng Cavite. Bakit ba hindi yan ang dapat unahin? Okay? Kilalang kilala ito ng mga Remulla. Di ba? Kung yung mga gulita, ang mga Remulla ay mga dating gobernador. Si John Vic Remulla ng DILG, dating gobernador ng Cavite. Si Ombudsman Boying Remulla ay dati ring gobernador bago naging congressman, bago naging justice secretary, at ngayon ay ombudsman. Palagay ko hindi nila ipagmamalaki itong klaseng ganitong mga galaw. At mananagot pagka may pagkakamali. Balita ko rin po, mukhang may marami mga congressman ang naiilang na makisama rito at makihalubilo dito pag nasa kongreso. Kasi iba nga yung galaw nito eh. Sa public hearing, sa mga interview, sa plenaryo, at kung maging doon sa lounge, doon pong lounge ng kongreso, doon po yung tambayan pag oras ng merienda o kung anong ginagawa ng kongreso, doon po tumatambay, nagkukwentuhan sila. Ay balita ko, iba rin daw po ang mga lingwahe at galaw nito eh. So, wala naman tayo magagawa dyan. Inihalal lang taga Cavite. So, 3 taon niya ng congressman. Pero sana ay mag-ayos. Sana ay gawin ni Congressman Barsaga na siya ay kagalang-galang, kapanipaniwala, bilang kumakatawan sa mga mamayan ng ika-4 na distrito ng Cavite. Walang personalan, Congressman. Kasi Congressman ka, public official ka. Dapat kagalang-galang ang dating mo. Dapat respeto. Okay? Pero ang iyong galaw, ikaw yung gustong magpatalsik kay Pangulong Marcos. Ikaw yung nagrarally at nagsasabing palitan, mag-resign si Pangulong Marcos. Hindi yan trabaho ng isang mambabatas. Ang proseso, kung naiintindihan mo, dapat mo alamin, ang presidente ay pwedeng mag-file ka ng impeachment. Kung nag-file ka ng impeachment, maswerte ka kung susuportahan ka ng congressman. Kung hindi, wala kang magagawa. Yun ang tamang proseso. Hindi pwedeng resign ang elected president. Okay? Ang dapat mag-resign, yung walang ginagawa, yung pabigat lang, yung naninira sa gobyerno ng kasalukuyan.